Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Gayunpaman, napagtanto lamang ni Alice matapos siyang lumabas sa bilog sa Mayberry City. Ito ay nakaot na ang mundo ay talagang napakalaking. Hindi lamang si Gerald ang tao sa mundong ito na may ganoong uri ng halaga at halaga. Sa makatuwid, ang damdamin ni Alice para kay Gerald ay nagsimulang maglaho, at wala na siyang ganoong kalakas na damdamin para sa kanya. Isang cruise ship. Sa oras na ito, ang isa sa mga kaibigan ni Alice na nakatayo sa tabi niya ay biglang nagsalita habang nagsimula siyang tumalon ng buong tuwa. Iyon ang cruise ship ni Gian. Alice, hinihimok ni Gian ang kanyang mamahaling cruise ship upang kunin kami. Mayroong isang napakamarangyang cruise ship sa dagat sa sandaling ito. Isang batang lalaki na nakasuot ng batrobe ang may hawak na isang baso ng pulang alak sa kanyang kamay habang nakatayo siya sakay ng cruise ship. Ito dapat ang Gian na pinag-uusapan ng mga batang babae. Gino. Ang gwapo talaga niyan. Tama yan. Talagang napakapalad talaga ni Alice. Ito ay orihinal na isang napakasimpleng tea party, ngunit nakilala talaga ni Alice si Gian doon. Alice, sa palagay ko dapat mo lang tanggapin ang pagtugis ni Gian. Sigaw ng mga kaibigan ni Alice sa sobrang kaba. Nanatiling tahimik si Alice at simpleng tinitigan niya si Gian na papalapit sa kanila na may ngiti sa labi. Ang cruise ship ay dumating kaagad. Mabilis na bumaba si Gian mula sa cruise ship. Alice, pasensya na sa huli. Sambit ni Gian habang nakatingin kay Alice na may ngiti sa labi. Ayos lang. Dahan-dahang pinakinis ni Alice ang kanyang buhok habang inilalagay ito sa likuran ng kanyang tainga. Gino. Yan, kailan magsisimula ang cruise party natin? Tuwang-tuwa na tanong ng iba pang mga batang babae. Maaari tayong magsimula kaagad, okay? Matapos magsalita si Gian, bigla siyang natigilan. Napatingin siya kay Mila na nakatabi sa oras na ito. Halatang mas maganda siya at may mas mahusay na ugali kumpara kay Alice. Alice, kaibigan mo rin ba ito? Nagtatakang tanong ni Gian habang hinuhubad ang kanyang salaming pang-araw. Hindi. Narito lang siya sa tabi ng beach upang maglakad-lakad at magpahinga. Sagot ni Alice na may konting kasiyahan. Oh? Kung gayon, kagandahan, bakit hindi ka sumakay sa aking cruise ship kasama namin noon? Maaari tayong magkakasabay sa isang cruise dinner party. Si Marian ay biglang yumuko sa harapan ni Mila habang inaabot ang isang napakaginoong paanyaya sa kanya. Salamat na lang. Malamang tumugon lamang si Mila ng dalawang salita nang harapin ang masigasig na paanyaya ni Gian. Ginawa nitong napakapangit ang ekspresyon ng mukha ni Gian sa isang iglap. Walang batang babae ang tumanggi sa kanya mula pa noong bata siya. Bukod dito, siya ay tumatanggi sa publiko sa ngayon. Kagandahan, natatakot ako na hindi mo pa rin alam kung sino ako, tama ba? Hindi mapigilan ni Gian ang umiling habang mapangiti siya ng mapangiti. Hindi na niya pinalawig muli ang paa niya sa kanya. Gino. Yan, may boyfriend na siya. Ang kanyang kasintahan ay walang iba kundi si Crawford na mula sa Mayberry City. Ang isa sa mga batang babae na nakatabi ay biglang nagsalita. Oh? Hindi nakakagulat kung ganun. Mapait nang umiti si Gian bago niya sinabi, gayunpaman, kahit na siya ay isang mayaman at may impluwensyang tao sa Mayberry City, doon lamang nalalaman ang kanyang impluwensya at presensya. Dahil tumanggi kang sumali sa amin, humihingi ako ng paumanhin. Alice, tara na. Ilalabas ko kayong lahat upang masiyahan sa simoy ng dagat sa gabi. Sambit ni Gian habang nakatingin kay Alice. Sa sandaling ito, ngumiti si Alice habang tumatango. Sa isang banda, nakatingin siya kay Mila na may medyo mayabang na ekspresyon sa mukha. Tila ba sinusubukan niyang sabihin, kaya paano kung ang lalaking nag-abandona sa akin ay isang napakahusay at may impluwensyang tao? Palagi akong makakahanap ng isang lalaking may mas mahusay na mga katangian at kakayahan upang ituloy ako. At ikaw, Mila, ay palaging mawawala sa akin, kahit na ikaw ay isang diyosa na kahit na ang mga batang babae ay laging hinahangaan. Alice, tingnan mo yan, na ano iyon? Sa oras na ito, biglang sumirit ulit ang mga batang babae. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi na ito sa labas ng pagkasabik, ngunit sa halip ay pagkabigla. Ang pangkat ng mga tao ay nagulat sa tunog.
Nang tumingin sila, nakita nila ang halos 12 tuktok at pinakamaluho na mga cruise ship na lumilitaw sa ibabaw ng dagat sa madilim na gabi. Bakit ito ang tuktok at pinakamaluho? Ito ay sapagkat nang makita nila ang cruise ship ni Gian, naisip nila na ito ang pinakamarangyang cruise ship na nakita nila. Gayunpaman, pagtingin sa dos-dosenang mga cruise ship sa dagat ngayon, tila ang mga cruise ship ay lahat ay nakasisilaw at hindi kapanipaniwala bilang isang barkong pandigma ng galaksi. Ito ay isang pambihirang tagpo. O aking Diyos! Magkano ang gasto sa isa sa mga cruise ship? Hindi mapigilan ng mga batang babae na mapangisi sa kilig. Kahit na si Mila ay natigilan sa oras na ito. Lalong nagulat at natigilan si Gian. Siya ay nasa isang ganap na pagkatulala. Ginoo. Yan, lahat ba ng mga cruise ship para sa cruise ship festival ngayong gabi? Talagang nasasabik kami ngayon. Tanong ng dalaga kay Gian habang excited na hinawakan ang braso nito. Tama yan. Pagkatapos ng lahat, ang talagang mayaman at maimpluwensyang negosyante, kilalang tao ang karaniwang karapat-dapat na lumahok sa cruise ship festival. Ang sinumang ordinaryong tao ay mapapanood lamang ang ganitong uri ng kaganapan sa telebisyon. Gayunpaman, ang mga batang babae ay talagang hindi inaasahan na makita ang ganitong uri ng malaking eksena kapag sila ay simpleng lumahok sa cruise ship festival sa unang pagkakataon. Namumutla din si Alice sa kaba. Hindi, ang mga cruise ship na ito ay pawang dinisenyo ng mga nangungunang eksperto at profesional sa buong mundo. Ang mga cruise ship na ito ay dapat na mula sa Tiscol Island. Ang bawat isa sa mga cruise ship na ito ay hindi mabibili ng salapi. Masiglang sagot ni Gian. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Gian ay lubos na may kaalaman at nakita na ang karamihan sa mundo, ito ang unang pagkakataon na talagang nasasaksihan niya ang isang eksenang tulad nito. Gian, ano itong Tiscol Island na iyong pinag-usapan? Nagtanong ang mga batang babae na hindi pa nila naririnig bago ito. Ang Tiscol Island ay isang maliit na isla sa dagat. Sa tatay ko lang narinig ito. Mayroong isang ganap na mayaman at pandaigdigang tao na bumili ng buong isla. Itinayo ng taong iyon ang buong isla at ginawang isang lugar na parang isang kamanghamanghang palasyo sa dagat. Sa madaling sabi, ang buong isla ay napakadako at napakaganda. Hindi pa natin naririnig ito noon. Mayroon bang ganoong kalaki at engranding bahay? Anong itsura? Gian, maaari mo ba kaming dalhin doon upang tingnan ito? Lahat ng mga batang babae ay nagtanong sa Pag-asa. Umiling si Gian bago niya sinabi, natatakot akong imposible iyon. Sa totoo lang, pinalad ang aking ama na nakita ito minsan. Gayunpaman, maaari lamang siyang manatili sa isla ng mas mababa sa ilang minuto. Hindi man siya pinayagan na kuhanan ito ng kahit anong litrato. Gayunpaman, sinabi ng aking ama na ang maikling ilang minuto sa islang iyon ay lubos na sulit sa buhay na ito. Sa makatuwid, labis din akong nagulat. Kung sabagay, ano ang pagkatao ng aking tatay? Talagang seryoso siya sa pagkamangha at napuno siya ng papuri para sa lugar na iyon. Matapos sabihin niyon ni Gian, ang lahat ay napuno ng higit na kagalakan at mga inaasahan. Naisip pa ni Alice sa kanyang sarili na magiging perpekto lamang ito kung maari silang maging masuwerteng makita ang isla para sa kanilang sarili. Sayang naman. Ngunit huwag masyadong panghinaan ng loob. Mga batang babae, susubukan kong dalhin kayo doon sa paglaon upang masilip natin ang tanawin ng isla. Gayunpaman, maaari lamang natin itong tingnan mula sa isang malayong distansya. Sinabi ni Gian na may isang nakakalokong ngiti sa labi. Mabuti yan. Lahat ng mga batang babae ay tuwang-tuwa. Sa oras na ito, ang nangunguna at pinakamaluho na mga cruise ship ay dumating na. Sina Gian, Alice, at ang natitirang mga batang babae, ay hindi nangahas na magpatuloy sa pagsasalita ng malakas at simpleng humakbang lang sila sa gilid. O aking Diyos! Tingnan lamang ang kawani na nagtatrabaho sa mga cruise ship ng Tiscol Island. Lahat sila ay may suot na napakamahal na damit. Siyempre, mahal ang kanilang mga damit. Damn it! Handa akong magtrabaho lamang bilang isang empleyado sa isa sa mga cruise ship din. Hindi mapigilang sabihin ng isa sa mga batang babae. Sure sapat, laging may mga tao na mas malaki pa at mas mahusay kaysa sa atin sa mundong ito. Bago ito, naisip ko na si Gerald ang pinakamagaling at pinakamagaling na tao. Napagtanto ko lang na nagkamali ako nang makilala ko si Gian at iminulat ko ang aking mga mata sa isang bagong mundo.
Ngayon, nakasalamuha ko ang isang mas malaki at mas natitirang mundo ngayon. Lihim na naisip ni Alice ang pareho sa isang sobrang pagkainggit sa kanyang mga mata. Si Mila naman, malinaw din na gulat siya. Humakbang din siya pabalik paatras habang nakatayo sa gilid. Hindi nagtagal dumating ang cruise ship. Mayroong higit sa 20 waitresses na bumaba mula sa cruise ship ng sunod-sunod. Tumayo sila sa magkabilang panig ng daungan. Ang mga waitress na ito ay pawang bihis sa isang pamamaraan at estilo na medyo katulad sa mga aristokrat ng Europa noong nakaraang siglo. Pagkatapos nito, isang lalaking nasa edad na ang lumakad palabas ng cruise ship. Parang naglalakad sila papunta sa amin. Sigaw ng mga batang babae sa sarap. Si Alice naman, pinigilan din ang hininga sa oras na ito. Pagkatapos nito, diretso na silang nilakasan ng lalaking nasa edad na. Pagkatapos nito, siya ay dumating bago ang nagulat na si Mila sa isang napakamagalang na pamamaraan. Miss Mila, pinanganak ako ng panganay na binibini upang kunin ka. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay yumuko ng malalim at magalang siya kay Mila. Likas na alam niya kung paano ang hitsura ni Mila at kung saan siya naghihintay sa oras na ito. Piliin mo, sunduin mo ako. Tiningnan ni Mila ang dos-dosen ng mga cruise ship na nakadock at seryoso siyang natigilan. Ang kapatid na babae ni Gerald na si Jessica, talagang mayaman. Oo naman, Miss Mila. Pumunta kami dito upang espesyal na sunduin ka ngayon. Humihingi ako ng paumanhin na panatilihin kang naghihintay ng mahabang panahon. Pagkarinig niya ng mga salita ng katiwala, ang batang babae na kinukutya si Mila bago ito ay sobrang natigilan na ang bibig niya ay nakabigti. Kanina pa niya siya pinagtatawanan at binibiro. Bilang isang resulta, wala lamang siyang pakialam sa cruise ship festival. Sa wakas naintindihan ni Gian na hindi nakapagtataka kung bakit si Cold ay sobrang lamig at walang pakialam sa kanya kanina. Agad niyang naintindihan ang agwat sa pagitan niya at ni Crawford sa ngayon. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting maloko para sa pagtatangkaring magpakitang gilas sa harap ni Mila ngayon lang. Tungkol naman kay Alice, likas siyang hindi makapaniwala. Ikaw, bakit mo siya sinusundo at bakit mo ginagamit ang isang marangyang entourage upang kunin siya? Talagang nararamdaman ni Alice ang labis na pagkabalisa sa oras na ito. Hindi alintana kung si Mila ang kanyang karibal sa pag-ibig o isang imahinasyong kaaway lamang. Walang sinuman ang gugustuhin na ang kanilang kalaban ay maging mas malakas kumpara sa kanilang sarili. Bukod dito, sa oras na ito, si Mila ay napakalakas hanggang sa puntong ito ay ganap ng hindi maihahambing. Makakaapekto ito ng direkta sa mood ng isang tao. Ito mismo ang nararamdaman ni Alice sa sandaling ito. Sino si Mila? Siya ay kanyang sariling karibal sa pag-ibig, at siya ang kasalukuyang kasintahan ng dating kasintahan. Gayunpaman, talagang tumatanggap siya ng ganitong uri ng eksklusibong paggamot ngayon. Malinaw na siya ay nakakaramdam ng sobrang pagkainggit at inggit. Sa makatuwid, hindi niya maiwasang tanungin ng diretso ang tagapangasiwa ng katanungang ito. Haha! Ito ang aming batang Panginoon, kasintahan ni Crawford. Kaya, natural na kailangang bigyan natin siya ng pinakamahusay at pinakapambihirang paggamot. Tungkol naman sa katiwala, sinasagot lamang niya ang mga katanungan ni Alice sapagkat sa palagay niya lahat sila kaibigan ni Mila. Boom! Gulat na gulat si Alice at namumutla ang mukha nito sa isang iglap. Ang bagay na talagang ayaw niyang marinig at ang bagay na kinakatakutan niyang nangyari sa wakas. Ni hindi niya naramdaman ang sobrang pagkabalisa o pagkasabik ngayon. Ang dahilan kung bakit siya sabik na kumpirmahin ang mga katotohanan ito sa tagapangasiwa ay dahil iniisip niya kung natatanggap ni Mila ang ganitong uri ng paggamot dahil kay Gerald. Kung sa bagay, ang pamilya ni Mila ay hindi gaanong kapanipaniwala. Gayunpaman, ano ang dapat niyang gawin kung dahil talaga ito kay Gerald noon? Ano ang dapat niyang gawin pagkatapos? Naramdaman ni Alice na parang mababaliw. Say Crawford ba na iyong pinag-usapan, Gerald Crawford? Napakalakas mong kapangyarihan, kaya bakit binibigyan mo ng ganyang mukha si Crawford mula sa Mayberry City? Bakit? Si Alice ay kumikilos ng medyo hysterically sa oras na ito. Tama yan, Miss. Si Crawford ay walang iba kundi ang aming batang Panginoon, si Gerald Crawford. Ang islang ito ay binili ng nakatatandang kapatid na babae ni Crawford bilang lugar para makapagpahinga muna siya at magbakasyon. Sagot ulit ng katiwala. Ano? Ang nakatatandang kapatid na babae ni Gerald ay ang napakalakas na taong klase sa mundo.
Ibig bang sabihin ay mabubuhay din si Geralt sa isla na iyon kung nais niya noon? Tanong ni Alice at namumula ang mga mata sa oras na ito. Tama yan. Gayunpaman, kung talagang nais ni Crawford na manirahan sa isang isla, maaari lamang siyang bumili ng ibang isla niya. Gayunpaman, ang maliit na halagang pera na iyon ay hindi magiging sulit sa isang solong sentimo kay Crawford. Ano? Sa oras na ito, ang 5 batang babae na nakatayo sa isang hilera ay nakabuka ang kanilang mga bibig dahil sa pagkabigla. Tungkol kay Alice, naramdaman niyang parang hinihingal na siya. Naramdaman niya na makakaya lamang niyang tuluyang maalis ang sarili sa pakiramdam na ito sa pamagitan ng paglukso sa dagat at pagkalunod sa kanyang sarili hanggang sa mamatay. Ito ay naka-out na ang pagkakakilanlan ni Gerald ay hindi lamang Crawford mula sa Mayberry City. Pinagmasdan nilang umalis si Mila. Huminto na sa pagsasalita ang mga batang babae. Bukod sa labis na pagkainggit, mayroon ding bahid ng pagsiselos sa kanilang mga mata. Si Alice lamang ang nagkaroon ng isang napakakomplikadong kalagayan sa oras na ito. Kung sa una pa lang ay nakatuon lang siya sa karakter ng isang tao. Kung ganoon ang kaso, pipiliin niyang makipagrelasyon kay Gerald noon. Kung tutuusin, hindi pa siya nagmamahal dati sa oras na iyon. Nais niyang makakuha ng isang relasyon. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling niya kay Naomi na ipakilala sa kanya ang isang lalaki. Tinawag pa siya ni Noemi ng gabi bago ang kanyang kaarawan upang makausap lang siya tungkol kay Gerald. Alice, salubungin mo lang siya. Darating din siya para sa birthday party ko bukas. Paano ko may lalagay ito? Siya ay isang napakanakatuon at tapat na tao. Napakagwapo din niya. Kung sa bagay, ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na umibig. Sa makatuwid, dapat kang maghanap ng isang matapat at mabuting tao upang mapigilan mo siya. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay tiyak na magiging pinakamahusay na kandidato si Gerald. Tiyak na tratuhin kanya ng mabuti. Puffed. Ayos lang nun. Dahil nasabi mo na ang mga magagandang bagay tungkol sa kanya, pagkatapos ay makikilala ko lang siya bukas pagkatapos. Hihi. Sa oras na ito, inaabangan talaga ito ni Alice. Sa katunayan, naramdaman pa niya na hindi ito magiging issue kung mahirap si Gerald. Gayunpaman, pagkatapos na makilala sila at matapos marinig ang lahat ng nakakahiyang mga bagay na sinabi ni Danny tungkol kay Gerald, hindi mapigilan ni Alice ang kanyang sarili mula sa paghamak at pagbaba ng tingin kay Gerald. Naramdaman niya na kahit na kailangan niyang maghanap ng kasintahan, mas makabubuti na makahanap siya ng mas mayamang kasintahan noon. Ang pananaw at pangunawa ni Alice sa pag-ibig ay nagsimulang magbago ng kaunti mula sa sandaling iyon. Sa makatuwid, talagang nakakasama niya si Gerald noon. At lahat ng pag-aari ni Mila ay magiging kanya na noon. Ang pera ay magiging isang hanay lamang ng mga numero sa kanya sa hinaharap. Nawala na sana lahat ng kahulugan. Hindi na niya kailangan pang makatipid ng anumang pera upang makabili ng anumang mga mamahaling kalakal sa hinaharap. Ngunit ito ay isang awa na walang ngunit. Huli na. Mahigpit na kinuyom ni Alice ang kanyang mga kamao at pakiramdam niya ay labis na hindi nasisiyahan sa kaloob-looban. Alice, nakaalis na sila. Kaya, bakit hindi rin tayo umalis ngayon? Ang ilang mga batang babae ay nawala na ang kanilang interes na sumakay sa cruise ship. Kung hindi man, dapat ba silang sumakay sa cruise ship upang makita nila kung ano ang hitsura ng isla ng ibang tao? Hahaha. Iyon ang isla ng nakatatandang kapatid na babae ni Gerald, ngunit sa gilid lamang niya ito makatingin. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inutil habang iniisip niya ito. Hindi ako magbibitiw sa kapalaran. Tiningnan ni Alice ang mga cruise ship na nawawala sa gabi habang lihim niyang pinapaalala ang sarili. Sa oras na ito, nakalapag na si Mila sa isla. Ang buong isla ay kasing marangya at enggrande tulad ng ginawa ni Gian. Mukha itong isang napakalaki at marangyang palasyo. Napakaganda at nakakagulat. Pumasok na siya sa estate ngunit kakailanganin niyang sumakay sa isang espesyal na kotse upang makarating sa kinaroroonan ni Jessica. Tumagal ng halos 30 minutong biyahe bago tuluyang makarating si Mila sa isang villa sa estate. Pagkatapos nito, siya ay lumabas ng kotse. Bilisan mo at tingnan mo ako. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng aking hipag. Gusto ko siyang makita. Ano ang bilisan? Darating na siya rito. Nang lumabas si Mila sa kotse, nakita niya ang isang batang babae na nakikipaglaban sa isang lalaki. Sinusubukan ng batang babae na agawin ang isang cellphone mula sa bata.
Ang batang lalaki na iyon ay isang chubby na tao at nakilala na siya ni Mila dati. Wala siyang iba kundi si Yoel. Oh? Narito ang hipag. Nang makita ni Yoel si Mila, dali-dali siyang tumakbo sa kanya. Kung sa bagay, lahat ng nangyari sa maghapon ay talagang kinakatakutan ni Yoel na mamatay. Oo? Nagmamadaling tumango si Mila. Ah? Siya si Mila? Girlfriend ni Godbrother. Tumakbo din agad ang dalagita kay Mila. Napakagat siya sa labi dahil sa kuryosidad habang nakatingin kay Mila pataas at pababa. Mukha siyang mga 18 taong gulang. Napaka-adorable niya at medyo maganda rin siya. Melinda ang pangalan ko. Kumusta, Mila? Sambit ni Melinda habang nakipagkamay sa Mila. Tila parang pareho silang may magandang impresyon sa bawat isa. Halatang hinahanap ni Jessica si Mila sa kung anong kadahilanan. Kaya, hindi masyadong sinabi sina Melinda at Yoel at diretso na ring pumasok si Mila. Ang pinakamatandang dalaga ang kumuha kina Melinda at Yoel bilang kanyang pagiging Diyos at kapatid. Nasa mas mahusay na sitwasyon si Yoel kumpara kay Melinda na medyo nakakaawa pa. Inabandona siya noong siya ay 3 taong gulang at pinagtibay siya ni Miss Crawford at dinala siya pabalik. Mahal niya siya at labis na naiinis sa kanya. Si Melinda ay kadalasang napakamalikot ngunit talagang may napakabait na puso. Nagmamadaling ipinaliwanag ng tagapangasiwa habang pinapasok niya si Mila. Pagkatapos nito, nakarating sila sa isang napakarangyang silid-aralan. Kumatok sa pinto ang katiwala. Pasok ka. Mag-isa namang naglakad papasok sa silid ni Mila. Nakita niya si Jessica na nakahiga sa isang recliner sa isang open-air rooftop na may isang baso ng pulang alak sa kanyang kamay habang nakatingin siya. Hello, Jessica. Bati ni Mila habang tumatango. Mila, hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Naiintindihan ko rin ang sitwasyon mo. Maaari mo lamang akong tratuhin bilang iyong sariling nakatatandang kapatid na babae. Kaya, bakit hindi tayo makipag-chat ng kaunti noon? Bukod diyan, ikaw ang kasintahan ng aking kapatid. Hindi mo ba naisip na obligado akong aliwin ka dahil sa relasyon mo sa aking kapatid? Umupo. Ibinaba ni Jessica ang kanyang baso ng alak bago siya tumayo. Pagkatapos nito, ngumiti siya ng bahagya habang nakatingin kay Mila. Sis, ano ang gusto mong pag-usapan? Tanong ni Mila. Kaya, kahit na nakakuha ako ng ilang intel, sa palagay ko mas mabuti pa rin na sabihin mo sa akin ang lahat ng personal. Kaya, bakit hindi natin pag-usapan kung paano kayo nagkakilala ni Gerald noon? Sagot ni Jessica. Hindi maintindihan ni Mila ang mga hangarin ni Jessica at kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya, simpleng sinabi niya kay Jessica tungkol sa kung paano niya nakilala si Gerald at pati na rin ang mga detalye ng kanilang mga karanasan na magkasama. Matapos makinig kay Mila, tumango lang si Jessica at sinabi, kaya, ibig mong sabihin na kayong dalawa ay hindi pa nakakaranas o dumaan sa anumang hindi malilimutang magkasama noon. Ganoon lang kayong magkakilala na pareho. Oo, pero sis, sa palagay ko ang pinakamahalagang bagay ay ang magmahal ng dalawang tao kapag sila ay magkasama. Bakit kailangan nilang maranasan o dumaan sa ilang mga hindi malilimutang bagay na magkasama? Sa kaibahan, nararamdaman ko na ang bawat sandali kasama si Gerald ay hindi malilimutan dahil sa kung paano niya ako mahalin at dahil sa pakikitungo niya sa akin. Nang marinig ni Mila ang tanong ni Jessica, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kawalan ng kapanatagan sa kanyang puso. Ito ay dahil diretsong tumusok sa kanyang puso ang mga salita ni Jessica. Kung gayon, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isa pang katanungan. Ikaw ay nasa isang relasyon kay Gerald. Kaya, naisip mo bang magpakasal kay Gerald sa hinaharap? Kung iyon ang kaso, naiisip mo ba ito ngayon o naisip mo na ito bago ito at pakiramdam na kapwa kayo ni Gerald ay nakalaan na magkasama mula pa sa simula? Tanong ni Jessica. Naintindihan agad ni Mila ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Jessica. Kung siya lang ang nakasama ni Gerald upang makasama siya, kung ganoon ay hindi masyadong pinag-isipan ni Jessica ang bagay na ito. Gayunpaman, kung nais ni Mila na magpakasal kay Gerald at sa paglaon ay maging isang miyembro ng pamilya Crawford, kung gayon ang mga bagay ay hindi na magiging simple. Bukod dito, natakot din si Jessica na si Mila ay nakipagrelasyon lamang kay Gerald dahil sa kanyang pera. Napakatalino mo rin na babae, Mila. Kaya, naniniwala akong naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Dapat mo ring malaman na lubos na si Gerald ay maaaring maging napakauto at gulible pagdating sa relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae.
Si Gerald ay nawawala sa pag-ibig at pagmamahal nang siya ay bata pa dahil sa ilang mga patakaran at regulasyon sa aming pamilya. Kaya, pakiramdam niya ay may kakaibang na antig tuwing ginagamot siya ng mabuti ng isang batang babae, kahit na ito ay isang napakasimpleng kilos lamang. Gusto ko talagang alamin kung mahal ka ba talaga ni Gerald at gusto ko ring malaman kung ano ang gusto mo tungkol kay Gerald. Siyempre, depende iyon sa kung mayroon kang anumang hangaring magpakasal kay Gerald. Hindi na ako magtanong ng karagdagang mga katanungan kung pareho kayong walang balak magpakasal. Gayunpaman, kung may balak kang magpakasal kay Gerald, pagkatapos ay tatanungin kita ng maraming mga katanungan pagkatapos. Ito ay sapagkat talagang maraming mga patakaran at regulasyon sa pamilyang Crawford. Ang mga patakarang ito ay masyadong mahigpit. Sa makatuwid, kung minsan, naiisip ko na mas mahusay na maranasan ang panandaliang sakit kaysa sa pangmatagalang sakit. Sagot ni Jessica. Sis, ibig mo bang sabihin na hindi kami magtatapos sa pag-aasawa ni Gerald sa huli? Naniniwala ka ba na nakipagrelasyon ako kay Gerald dahil sa pera? Tanong ni Mila. Nakangiti ng ngiti si Jessica bago niya sinabi, to be honest, yes. Sa pinakamaliit, batay sa ilang impormasyon na nakuha ko, parang iyon ang kaso. Siyempre, alam ko din na mayroon kang isang natatanging pagkatao at karakter at hindi ka magsisinungaling kay Gerald. Gayunpaman, natatakot ako na hindi ka papayag ang aking mga magulang na magpakasal kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, nasaksihan mo lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo ng lakas at lakas ng pamilyang Crawford. Sa makatuwid, naiisip mo kung gaano kalakas at maimpluwensya ang pamilya Crawford. Kaya, ang pamilyang Crawford ay may likas na paraan sa paggawa ng mga bagay at kanilang sariling mga alituntunin. Malinaw na naintindihan ni Mila ang sinusubukang sabihin sa kanya ngayon ni Jessica. Binigyan din siya ni Jessica ng isang napakalinaw na pahiwatig. Hindi mapigilan ni Mila na maramdaman na ang puso niya ay talagang nasa sobrang sakit sa sandaling ito. Orihinal na naisip niya na ang mga bagay ay magiging napakasimple at magtatapos siya na ikakasal kay Gerald at magagawa nila ang natitirang buhay nila ng magkasama noon. Gayunpaman, sa pagtingin sa paraan nito, tila ito ay ganap na imposible. Hindi sinabi sa kanya ni Gerald ang lahat dati. Sa makatuwid, naisip lamang ni Mila na siya ay isang napakamayaman at maimpluwensyang tao lamang sa Mayberry City. Ngunit paano ang anumang ordinaryong tao ay posibleng may alam tungkol sa kanyang totoong pagkakakilanlan at pinagmulan? Kaya, Mila, inaasahan kong maglagay ka ng ilang saloobin sa bagay na ito kapag bumalik ka. Dapat mong isipin kung paano mo isasagawa ang iyong relasyon kay Gerald at kung aling direksyon ang nais mong gawin sa relasyon na ito. Tinapik ni Jessica sa balikat si Mila bago niya sinabi, maari kang manatili dito sa islang ito ngayong gabi. Magdadala ako ng taong magpapauwi sa iyo bukas. Bukod doon, makakapunta ka sa aking Tiscol Island kahit kailan mo na isa hinaharap. Gayunpaman, Mila, may isang bagay na dapat mong ipangako sa akin. Ito ay patungkol sa bagay na nabanggit ko sa iyo dati. Inaasahan kong hindi mo sasabihin kay Gerald na pareho tayong nagkita ngayon. Likas na tumango si Mila bilang sagot. Malinaw na talagang gusto talaga ni Jessica si Mila. Gayunpaman, wala ring magawa si Jessica pagdating sa ilang mga bagay. Ang tiyak na resulta ng pagtatapos ay nakasalalay sa ganap sa reaksyon at desisyon ni Mila at Gerald. Sinabi lamang sa kanila ni Jessica tungkol sa bagay na ito ng maaga sapagkat mahal at inalagaan niya sila. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mila. Ilang beses na niyang naisipang tawagan si Gerald. Gayunpaman, hindi niya maiwasang isipin ang katotohanang palaging tinutulungan siya ni Gerald simula pa lang. Kung tutuusin, simula at huli, wala na siyang nagawa para kay Gerald. Sa halip, si Gerald ang gumagawa ng lahat para sa kanya sa lahat ng ito. Ito ay ang parehong kaso ngayon. Hiniling ni Mila ang tulong ni Jessica kahit na nasa Hong Kong siya. Kung hindi man, hindi sana niya makitungo ang isang tulad ni Hallie ng mag-isa. Kung nais talaga niyang makasama si Gerald at gugulin ang natitirang buhay sa kanya, dapat malaman niya kung paano maging independyente. Sa ganoong paraan, maibabahagi niya ang mga alalahanin ni Gerald at matulungan siya sa hinaharap sa halip na idagdag sa kanyang pasanin. Tahimik lamang na mapaalalahanan ni Mila ang kanyang sarili. Sa parehong oras, si Gerald ay napunta lang sa kanyang kama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tatawagin niya si Mila, dahil naging ugali na niya itong gawin. Ang dalawa sa kanila ay hindi pa nakikipag-ugnay sa isa't isa sa 2 hanggang 3 araw ngayon. Magsisinungaling siya kung sinabi niyang hindi niya ito pinalampas. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, nagpa siya si Gerald na kalimutan ito.
Kung sa bagay, baka magalit pa si Mila. Ipapaliwanag lamang niya sa kanya ng personal ang mga bagay kapag tumungo siya sa Hong Kong sa loob ng ilang araw. Manatili din siya kasama si Mila sa Hong Kong ng ilang araw pagkatapos. Gayunpaman, gumawa pa rin ng pagkusa si Gerald na magpadala ng isang text message kay Mila upang sabihin sa kanya na magpahinga ng maaga at iba pa. Yo? Ang bagay ay naayos na at si Gerald ay makakapasok sa Salford University bukas bilang isang transfer student. Gagamitin niya pagkatapos ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mag-aaral ng paglipat upang malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa batang babae. Ang universidad ay nagbigay din ng maraming pansin sa bagay na ito matapos malaman ang tungkol sa pagkatao ni Gerald. Siyempre, sinabi ni Gerald sa universidad na panatilihin ang isang mababang profile at hindi niya nais na isapubliko ng universidad ang bagay na ito. Kung sa bagay, hindi talaga siya transfer student. Para sa klase, si Gerald ay naatasan sa parehong klase ni Marvin. Si Marvin ay anak ng illegal na tour guide. Siya ay isang mabilog at matalinong binata. Nagpa-appointment si Gerald kasama si Marvin ng maaga sa umaga kinabukasan at sabay silang lumabas. Hoy! Young Master, ito ang aming universidad. Hayaan mo akong ipakita sa iyo sa paligid ng ating universidad ngayon. Hindi ako bata, Panginoon. You can just call me Gerald eh. Sagot ni Gerald na may isang nakangiti-ngiti sa labi. Oh Sage, Young Master Gerald. Walang imik si Gerald. Pagkatapos nito, pareho silang nagtungo sa kanilang silid-aralan. Sa oras na ito, marami ng mga tao sa loob ng silid-aralan. Sa sandaling nakita nila si Marvin na humahantong kay Gerald papasok sa silid-aralan, alam agad ng lahat na ito ang transfer student na binanggit ng guro na opisyal na sasali sa kanilang klase ngayon. Naghihintay din ang guro sa loob ng silid-aralan mula ng madaling araw. Gerald, ang upuan mo ay naayos na ng maaga. Pwede ka munang umupo. Sinabi ng guro. Sa katunayan, nabanggit na ni Gerald na hindi na niya kakailanganin ng anumang espesyal na atensyon o pangangalaga mula sa universidad. Pagkatapos ng lahat, simpleng pupunta siya rito sa ilalim ng dahilan ng isang transfer student sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, halatang tumatanggap si Gerald ng mas kanais-nais na paggamot. Nakaupo siya sa pwesto na diretso sa harap ng silid-aralan. Guro, hindi pagmamay-ari ang upuang iyon. Pag-aari ito kay Fabian. Bakit mo siya bibigyan ng upuan ni Fabian? Sa oras na ito, biglang tumayo ang isang batang babae, at hindi nagtampo na nagtanong habang itinuturo kay Gerald. Isabel, dito lang lumipat si Gerald. Paano ka makapagsalita sa ganitong pamamaraan? Makaupo lang muna si Gerald dito. Mag-aayos ako ng isa pang pwesto para kay Fabian sa kanyang pagbabalik mula sa kanyang kompetisyon. Walang magawa na sumagot ang guro na may malaswang ngiti sa labi. Bakit? Nagpatuloy na nagtanong si Isabelle na balisa habang nakatitig kay Gerald sa galit at pagkasuklam. Isabelle, ikaw ang kinatawan ng klase. Kaya bakit ka nagsasalita sa paraang iyon? O sige, napagpasyahan na. Matapos magsalita ang guro, ngumiti siya kay Gerald bago lumabas ng silid-aralan. Pagkatapos nito, napuno ang klase ng pagbulong ng mga mag-aaral sa kanilang sarili. Karamihan sa kanila ay pinag-uusapan ang katotohanan na tila ba hindi gaanong masaya si Gerald dito at iba pa, dahil nasaktan na niya ang kinatawan ng klase. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa pangkalahatan ay may kaugaliang manakot sa mga hindi kilalang tao. Ito ay totoo anuman ang sa paaralan o sa lugar ng trabaho. Kaya lahat ay likas na nagpakita ng isang hindi maipaliwanag na pagalit na pag-ugali kay Gerald, na ang bagong mag-aaral sa paglipat, na parang natatakot silang subukan at agawin ni Gerald ang mga bagay mula sa kanila pagkatapos pumunta dito. Gayunpaman, hindi masyadong pinansin ni Gerald ang lahat ng ito. Kung tutuusin, napakalinaw ni Gerald tungkol sa kanyang hangarin sa pagpunta dito. Sa makatuwid, natural na hindi siya magbibigay ng anumang pansin sa ganitong uri ng walang kwentang bagay. Sinabi ni Isabelle na maraming kakilakilabot at nakakasakit na mga bagay kay Gerald matapos siyang makaupo. Hindi mapakali si Gerald tungkol dito. Nang matapos na ang klase, may binulong si Isabelle sa ilang mga kaibigan. Matapos masulyapan si Gerald, Isabelle at ang kanyang mga kaibigan ay sabay na tumungo sa banyo. Tulad ng para sa iba pang mga mag-aaral sa klase, wala sa kanila ang handang makausap si Gerald. Gino. Crow, I mean Gerald. Sa gitna ng lahat ng mga kamag-aral, si Marvin lamang ang nakakaalam na si Gerald ay may napakalakas at makapangyarihang background.
Kung hindi dahil sa pagtanggi ni Gerald na ibunyag ang kanyang totoong pagkatao, tatayo na sana si Marvin at ipaglaban si Gerald noong inaatake siya ngayon ni Isabelle. Hindi mo kailangang seryosohin ang mga salita ng kinatawan ng klase. May mali sa kanya. Sa katunayan, may isang bagay na seryosong mali sa kanya. Sinabi ni Marvin. Hahaha. Ayos lang siya nga pala. Ano ang problema sa kinatawan ng klase, Isabelle? Tanong ni Gerald habang nakangiti-ngiti. Ubo. Ubo. Sa gayon, paano ko ilalagay ito? Kung sasabihin kong snobbish siya at paninindigan ang tama, hindi iyon tama. Gayunpaman, hindi rin tama na sabihin na hindi siya makasarili at pantay ang pakikitungo sa lahat. Tatayo lang siya para sa isang tao, at isang tao lang ang magagamot niya. Gayunpaman, hindi siya naglalagay ng anumang kahalagahan sa iba paman. Halimbawa, kunin mo ako. Hindi pa niya ako pinapansin o ang iba pang mga lalaki sa aming klase. Sagot ni Marvin. Oh? Huwag sabihin sa akin na ang nag-iisa lamang na nagmamalasakit sa kanyang puso ay ang lalaking iyon na tinawag na Fabian. Sagot ni Gerald na may ngiti sa labi habang umiling na walang magawa. Pagkatapos ng lahat, nakikita ni Gerald na natamo niya ang puot at hindi nasisiyahan kay Isabelle sapagkat tila kinukuha niya ang pwesto ng taong ito na tinawag na Fabian. Iyon ang dahilan kung bakit sinimulan siyang i-target ni Isabelle. Tama yan. Wala itong iba kundi si Fabian. Ay naku. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Isabelle. Tuluyan na siyang sinaktan ni Fabian at lubos siyang na-inlove sa kanya dahil lamang sa medyo mayaman at gusto ng magpakitang gilas ang pamilya ni Fabian. Sa makatuwid, si Isabelle ay naging interesado na kay Fabian mula pa noong kanyang freshman year at hinabol niya siya hanggang sa kanyang senior year. Ang pinapahalagahan niya lang ay si Fabian. Hindi ka banggitin, may isang beses nang sinampal ni Isabelle ang isa sa kanyang mabubuting kaibigan na lumaki kasama niya, dahil lamang sa sinabi niya na si Fabian ay hindi mabuting tao. Labis nitong natigilan ang kaibigan. Kaya, may isip mo lang kung gaano nahuhumaling si Isabelle kay Fabian noon. Ito lang ang dahilan kung bakit kanya tinatrato ng ganito ngayon. Kaya, parang dapat kong iwasan siya sa hinaharap pagkatapos. Sagot ni Gerald na may malaswang ngiti sa labi. Kung sa bagay, nandito si Gerald upang maghanap ng iba, ayaw niyang magdulot ng gulo habang nandito siya. Habang kinakausap pa niya si Marvin, si Isabelle at ang kanyang mga kaibigan ay bumalik sa silid-aralan. Galit na naglakad si Isabelle patungo kay Gerald habang ang mga kasintahan ay nakatagkasama. Inilagay ni Gerald ang kanyang backpack sa mesa sa oras na ito. Pagkatapos nito, lumapit sa kanya ang isa sa mga batang babae na nakaako ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Nagpanggap siya na parang walang nangyayari habang hinihila niya ang backpack ni Gerald at ibinagsak ito sa lupa. Sa parehong oras, ang isa sa iba pang mga batang babae ay nagmamadali at halatang sadya na apakan ang backpack ni Gerald. Ay! Humihingi ako ng paumanhin, Gerald. Hindi sinasadyang natapakan ko ang iyong backpack. Marumi ito ngayon, dapat ko bang hugasan ito para sa iyo? Tanong ng dalaga habang nakatingin kay Gerald na may paumanhin na ekspresyon sa mukha. Malinaw na alam ni Gerald na sadyang ginagawa ito ng mga batang babae. Naiisip lang niya na malas talaga siya na nasaktan ang isang pangkat na mga batang babae sa kanyang unang araw dito. Madali silang makakalaban ni Gerald. Gayunpaman, hindi dumating si Gerald dito upang magpakitang gilas. Sa makatuwid, hindi talaga mapakali si Gerald sa mga batang babae. Napailing lang siya ng may mapangiti na mukha habang sinasabi, "Salamat, ngunit hindi mo kailangang gawin iyon." Matapos niyang magsalita, inunat ni Gerald ang kanyang kamay habang sinubukan niyang kunin ang kanyang backpack. Hindi na kailangan. Paano natin ito magagawa? Isabelle, sa palagay mo ano ang dapat nating gawin noon? Tanong ng batang babaeng may mahabang buhok habang nakatingin kay Isabelle. Madali lang yan. Matapos niyang magsalita, kumuha si Isabelle ng isang bote ng tubig bago niya ibuhos ng direkta ang tubig sa backpack ni Gerald. Marami sa kanilang mga kamag-aral ang nanood ng eksenang ito na naglalahad sa harap nila sa kasiyahan. Ito ay isang napakalupit na paraan para maipakita ni Isabelle ang kanyang kapangyarihan at awtoridad sa klase na ito. Ang pamilya ni Stella ay napakalakas sa Salford. Si Stella ay mabuting kaibigan din kay Isabelle. Malinaw na sinusubukan ni Stella na makakuha ng hustisya para kay Isabelle. Tama yan. Malas talaga ang lalaking ito ay simpleng mahusay.
Hindi lang niya nasaktan si Isabel, ngunit nasaktan din niya si Stella. Magkakaroon ng magagandang palabas para panoorin natin sa hinaharap. Pinag-usapan ng mga kamag-aral ang bagay na ito sa kanilang sarili sa mahinang boses. Pagkatapos nito, tumingin si Stella kay Isabel, na parang sinusubukan niyang patunayan ang kanyang punto. Tingnan mo, Isabel. Wala siyang lakas ng loob na lumaban. Pagkatapos nito, ang mga batang babae ay bumalik sa kani-kanilang mga upuan. Gerald, si Stella ay may isang matatag na pinagmulan ng pamilya ngunit sa palagay ko, wala silang kasing pera tulad ng sa iyo. Bukod dito, parang sadyang binubuli ka nilang lahat. Sinabi ni Marvin kay Gerald sa mahinang boses. Ngumiti si Gerald bago umiling at sinabi, okay lang. Matapos niyang magsalita, kinuha ni Gerald ang kanyang basang backpack bago ilagay ito sa windowsill upang matuyo ito. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Marvin na samahan siya sa banyo. Damn it! Hindi nga siya nagagalit pagkatapos naming gawin yon sa kanya. Ang isa sa mga batang babae ay ganap na nagwawala para sa mga salita matapos makita na hindi galit si Gerald, at hindi man niya naramdaman na napahiyaman ako kahit na matapos ang kanilang ginawa. Sa halip, nakangiti pa rin siya na parang walang mali. Si Stella at Isabel ay nakaramdam din ng kaunting pagkabalisa. Sa oras na ito, magsisimula na ang kanilang magkasanib na klase. Matapos ang maikling sandali, tumungo agad ang lahat sa silid-aralan. Nagpanggap din si Gerald na magtungo sa magkasamang silid-aralan upang makasabay sa kilos niya. Hindi siya nagdala ng anumang mga libro kasama niya. Kapag ang lahat ay naglalakad patungo sa magkasanib na silid-aralan, lahat sila ay masigasig na nakikipag-chat sa kanilang sarili. Gayunpaman, pagpasok nila sa magkasamang silid-aralan, lahat ay biglang nagsara ng bibig at lahat sila ay tahimik na parabang nakaayos na sila upang gawin ito ng maaga. Maging sina Stella at Isabel ay tuluyan ding natahimik sa oras na ito. Si Gerald ay nakikipag-chat din kay Marvin habang naglalakad papasok sa magkasamang silid-aralan. Nang tumingin siya sa harap ng silid-aralan, nakita niya na ang guro ay hindi pa nakakarating sa silid-aralan. Ngunit bakit ang bawat tao ay napakatahimik at may pag-ugali noon? Gayunpaman, tahimik na naintindihan ni Gerald ang dahilan ng tumingin siya sa unang hilera ng pinagsamang silid-aralan. Mayroong dalawang batang babae na nakaupo sa harap na hilera ng pinagsamang silid-aralan. Pareho silang maganda. Sa katunayan, si Stella at Isabel ay maaari ring isaalang-alang bilang napakagandang mga batang babae. Gayunpaman, mahuhuli sila kung ihinahambing sila sa dalawang batang babae. Sa oras na ito, halatang napansin din ng dalawang batang babae ang tingin ni Gerald. Nang ang babaeng mas maganda ay itinaas ang kanyang ulo at nakita si Gerald, lumingon siya sa isang malamig at hindi nag-aalalang pamamaraan. Medyo nagulat ang ibang babae nang makita niya si Gerald. Itinulak ni Marvin si Gerald upang bigyan siya ng isang pahiwatig na ito na. Paano maaring hindi sila makilala ni Gerald? Ang dalawang batang babae ay hindi lamang anumang ordinaryong dumadaan sa kanya. Ito ang may kakayahan at makapangyarihang mga batang babae na nakilala niya sa bundok ng araw na iyon. Iyon ang batang babae na medyo kamukha ni Queta. Gayunpaman, hindi natuloy si Gerald sa pagtitig sa kanila. Sa halip, kumilos ng walang galaw habang mabilis niyang binawi ang kanyang tingin. Umupo si Gerald sa isang hilera sa likuran ng dalawang babae kasama si Marvin. Maari ba talaga siyang mula sa pamilya Fenderson? Habang tumitingin ito sa kanya, mas naramdaman ni Gerald na ang batang babae ay talagang kamukha ni Queta. Ang batang babae na nagngangalang Jasmine ay talagang napakalamig at mayabang. Napansin ni Gerald na kahit siya ay talagang maganda, parang hindi niya gaanong nailarawan ang labis na emosyon o ekspresyon sa kanyang muka. Gayunpaman, ang kanyang kasama ay tila naging mas aktibo at madaling lapitan. Nasisiyahan si Marvin na gumawa ng mga nakakatawang bagay at gumawa ng mga biro upang maakit ang pansin ng ibang tao sa kanya kapag nasa klase sila. Ang batang babae na iyon ay tumawa ng ilang beses dahil sa mga biro at kalokohang kilos ni Marvin. Sa lalong madaling panahon, ang unang dalawang klase ay natapos ng ganoon. Ang mga klase sa unibersidad sa pangkalahatan ay mabilis na natapos. Umalis din agad ang dalawang dalaga. Jasmine, sa tingin mo interesado sa iyo ang lalaking yun? Nang nasagasaan namin siya sa huling pagkakataon, nakatingin din siya sa iyo ng direkta. Nang makita kanya sa silid-aralan ngayon lang, nakatingin din siya sa iyo, at nakatuon sa iyo ang tingin niya. Maaari kong garantiya na siya ay talagang in love sa iyo, tulad ng lahat ng iba pang mga lalaki.
Ang dalawang batang babae ay nagpatuloy na nakikipag-chat sa kanilang mga sarili habang naglalakad sila patungo sa itaas na palapag ng campus. Sa palagay ko nakatingin siya sa iyo sa halip. Namula si Jasmine sa hiya. Ito ay malinaw na siya ay napakasensitibo at nahihiya pagdating sa ganitong uri ng paksa. Puffed. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit talagang nakatingin ako sa lalaki mula sa gilid ng aking mata sa panahon ng klase ngayon lang. Napagtanto kong si Chubby Wadley at ang lalaking iyon ay kapwa sinusunod ka at lihim na nakatingin sa iyo. Ang Chubby Wadley na iyon ay nagtatago sa likuran upang silipin kami sa klase sa nakaraan. Ito ay simpleng perpekto ngayon. Mayroon siyang kasama na ganoon din ang ginagawa sa kanya. Alam ng mga batang babae ang pangalan ni Marvin, ngunit nasanay na sila sa pagtawag sa kanya na Chubby Wadley. Kung alam ni Marvin na palaging biruin siya ng dalawang diyosa kapag sila ay malaya, tiyak na magiging labis ang kanyang pakiramdam. Hindi ako nag-aalala tungkol kay Chubby Wadley. Kung sa bagay, ang dahilan kung bakit sinubukan niyang lumapit sa aming dalawa sa nakaraan ay dahil lamang sa medyo may pagkausyoso siya sa amin. Pagkatapos nito, nang malaman niya na nasisiyahan kami sa kasiyahan, gusto lang niyang kumuha ng negosyo para sa kanyang ama na nagtatrabaho bilang isang gabay sa paglilibot. Kung sa bagay, hindi ganoon kadali ang maghanap buhay ang kanilang pamilya. Kaya, si Chubby Wadley ay talagang isang napaka-filial na bata. Sagot ni Jasmine. Kaya, sinasadya mong mas malakas ang pagsasalita mo minsan dahil lang sa iniisip mo na siya ay isang napaka-filial na bata. Tanong ng dalaga. Tumango si Jasmine. Sa totoo lang, medyo nag-aalala ako sa lalaking katabi ni Chubby Wadley. Hindi ko alam kung bakit ngunit binibigyan niya ako ng ibang-iba ng bibe, pakiramdam mula sa pinakaunang pagkakataong nakita ko siya. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag kung anong uri ng pakiramdam ang mayroon ako. Mindy, ganoon din ba ang nararamdaman mo? Ako paano ko may lalagay ito? Marahil ay kaunti lamang. Gayunpaman, halatang hindi ito seryoso tulad ng paglabas mo. Iniisip ko lang na dapat siya ay isang kawili-wiling tao. Sagot ni Mindy habang nakangisi. Sa palagay ko dapat tayo maging mas maingat. Hindi natin dapat isiping magdulot ng anumang pinsala sa iba, ngunit dapat din nating bigyan ng higit na kahalagahan ang pagtatanggol sa ating sarili. Napakahirap para sa amin na magkaroon ng oportunidad na ito na lumabas at mag-aral. Sa makatuwid, dapat tayong maging mas maingat at alerto. Ang sabi ng dalaga. Sige kung ganun ako, Jasmine, tingnan mo. Parang si Chubby Wadley at ang lalaking iyon ang nasa likuran namin. Sinabi ni Mindy sa mahinang boses. Hindi namin kailangang pakialam sa kanila. Halika, tayo at uminom. Matapos magsalita si Jasmine, magkasamang lumakad ang dalawa sa isang cave. Gerald, tingnan mo. Hindi ba yun ang diyosa? Mukhang kukuha sila ng kape. Hindi napansin ni Marvin at Gerald ang dalawang magagandang dalaga ngayon lang. Napansin lamang ni Gerald ang dalawang batang babae nang banggitin sa kanya ni Marvin ang bagay na ito. Bakit hindi natin sundin ang mga ito sa cafe upang masuri natin ang kanilang pag-uusap noon? Tanong ni Marvin. Sa palagay ko hindi ito magandang ideya. Paano kung napansin nila na pareho tayong sumusunod sa kanila? Hindi iyon magiging mabuti noon. Sagot ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Huwag kang mag-alala, Gerald. Hanggat ako ay nasa paligid, hindi nila malalaman o mapansin na pareho tayong sumusunod sa kanila. Dati sinisiyasat ko ang kanilang pag-uusap sa nakaraan at hindi nila alam na ginagawa ko iyon. Hahaha. Kumita ang aking ama ng maraming pera sa kanila dahil doon. Kaya, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Halika, umalis tayo. Sambit ni Marvin habang tinatapik ang dibdib. Hindi sigurado kung ano pa ang sasabihin, sinundan lang ni Gerald si Marvin sa cafe. Ski! Binubuntis talaga nila kami. Bulong ng malamig at hindi malalapit na si Mindy nang makita si Marvin at ang kaibigan na pumasok sa cafe sa gilid ng kanyang mata. Mukhang kakailanganin kong siya sa atin din ang background ng lalaking iyon, bulong ni Jasmine, na nakaupo sa tapat ng lamesa bilang kapalit. Hindi na kailangan iyon sa palagay ko. Sa paghusga sa kanyang mga hitsura na nag-iisa, tila siya ang matapat na uri ng tao. Alam mo, ang uri ng tao na agad na magpapalabas ng katotohanan kapag siya ay tinanong tungkol dito. Kung tatanungin mo ako, sinasabi kong masyado kang sensitibo tungkol dito.
Siguradong matatakot mo ang creep sa kanya, tulad ng ginagawa mo sa lahat ng ibang mga lalaki. Ibig kong sabihin maging matapat tayo, kung gaano karaming mga kalalakihan ang hindi tumakas patungo sa mga burol matapos silang makilala. At hindi ko rin pinag-uusapan ang mga sumusubok na manligaw sa iyo. Tumutukoy ako sa mga nagkaroon ng interes sa akin. At habang totoo na maaari na kaming lumabas upang mag-aral at makakuha ng degree at lahat, mayroon bang pagkakaiba sa pagitan namin at ng ibang mga kababaihan na nanatili lamang sa bahay? Sagot ni Mindy na tunog na bahagyang hindi nasiyahan. Hindi ako makapaniwalang sinabi mo talaga yan. Kung narinig yun ni Lolo, siguradong sisigawan kanya ng walang duda. Sa katunayan, hindi ito maaayos na ipalagay na titigil din siya sa pagbabayad para sa iyong bayad sa pagtuturo. Alalahanin mo ang sinabi niya. Mayroon kaming mga kaaway na nagtatago sa likod ng bawat sulok, kaya mas mabuti kang mag-ingat. Paalala ni Jasmine. Nakuha ko ito, nakukuha ko ito. Sa tingin ko tama ka. Pagkatapos nito, tumigil lang sa pagsasalita si Mindy. Samantala, sina Gerald at Marvin ay nakaupo lang sa mesa sa tabi nila. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Gerald ang anuman sa mga ito. Malalim, siya ay may pakiramdam na may isang bagay na pinaghiwalay siya sa mga taong ito. Sa katunayan, sinasabi sa kanya ng kanyang gut na iyon ang magiging sanhi ng kanilang nalalapit na pagtatalo. Gayunpaman, ang kumpiyansa lamang ni Marvin na nagpakahirap para kay Gerald na tanggihan ang alok nito. Habang ang kanyang tainga ay masigla, si Marvin ay nabigo nang mapagtanto niya na ang mga batang babae ay hindi nakikipag-chat sa lahat. Sa wakas, gayunpaman, sa wakas ay naririnig niya ang mga ito na nagsasabi ng isang solong parirala. Halika na! Pagkarinig niya nito, nanood si Marvin habang kapwa natapos ng natitirang kape ang dalawa sa mga batang babae, bago tumayo at umalis sa cafe. Tulad ng dati, malamig na bato ang mukha ni Jasmine. Gayunpaman, sa oras na ito, nakatanggap si Gerald ng isang nakakainis na sulyap mula kay Mindy bago umalis ang dalawang batang babae para sa kabutihan. Wow! Talagang sinusuri ka niya, Gerald. Sinabi ni Marvin na totoong humanga. Nakakaawa naman. Hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataong marinig silang magsalita sa lahat. Ito ay halos hindi magkaroon ng anumang kahulugan. Bakit nila piniling ibulong sa bawat isa sa oras na ito? Sumusumpa ako na naririnig ko ang normal na pagsasalita nila sa huling pagbuntot ko sa kanila. Dagdag ni Marvin na napabuntong hininga. Ano ang isang pagpapaalam? Pasimple na tinapik ni Gerald ang balikat ng kaibigan habang umiling-iling sa pakikiramay. Anuman, kung ang kanyang kutob ay tama, kung gayon ang kanilang plano ay natuklasan na ng mga batang babae. Nakalulungkot talagang si Marvin ay tila ganap na hindi nito napapansin. Matapos humiwalay sa kanya, hindi man lang nag-abala si Gerald sa pagdalo sa kanyang mga panayam sa hapon at pipiliin na lamang na umuwi. Nasa paligid yon nang napagtanto niya na talagang kailangan niyang maghanap ng pagkakataong makipag-chat kay Jasmine. Habang iniisip niya ito, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Nagulat siya, nagpakita ng isang espesyal na numero ang caller ID. Ito ay isang tawag mula sa Drake and Tyson duo. Dahil bihira silang tumawag sa kanya maliban kung may tunay na emergency, agad na tinawag ni Gerald. Ano ito? Gino. Crawford. Kailangan mong umuwi ka agad sa instant na ito. Ang ilang mga tao ay buntis sa iyo at maaari ko lamang ipalagay na nalaman nila ang tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Sumagot Drake, tunog tila urgent. Ha? Matapos marinig iyon, dahan-dahang sinubukan ni Gerald na tumingin sa likuran niya nang hindi ito masyadong halata. Gayunpaman, ang nakikita lamang niya ay isang masikip na kalye. Nasa campus pa rin siya kung tutuusin, kaya karaniwan ang mga tanawin na tulad nito. Nasabi ng duo ng Drake and Tyson na siya ay natail sa pamagitan ng paggamit ng napakasopistikadong aparato sa kaligtasan na palaging dinala ni Gerald. Sa pamagitan nito, patuloy nilang nasubaybayan ang kanyang mga paggalaw at inalerto siya sa anumang mga kakaibang nakita nila. Nagpadala ako ng ilang mga kalalakihan, G. Crawford. Mangyaring pigilin ang pagtagal sa labas. Roger, sagot ni Gerald bago tumambay. Pagkatapos ay agad siyang sumakay ng taxi upang umuwi. Naging maingat siya na hindi ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa sinuman, tama ba? Sino sa mundo ang maaring magbuntot sa kanya? Kuya. Ang bata ay nadulas. Binubuo ng katulad na may edad na mga tao. Lahat sa kanilang 5 ay nagtamo ng pantay na malamig at nakamamatay na mga titig habang nakatayo sila sa loob ng dagat ng mga tao.
Bakit lahat kayo nakatayo pa doon? Sundan mo siya! Sigaw ng isa sa mga binata na tila pinuno ng pangkat. Gayunpaman, bago pa man sila makagawa ng kanilang susunod na paglipat, napagtanto ng pangkat ng 5 na napalibutan na sila. Hindi nagtagal ay naganap ang isang away at naganap ang kaguluhan, na pumipigil sa kanila na magpatuloy sa kanilang misyon. Fee off, galit na ungol ng pinuno, habang itinatabi ang hindi kilalang mga salakay, desperadong sinusubukang takasan ang kaguluhan. Sa oras na sa wakas ay napalaya niya ang kanyang sarili, wala na si Gerald kung saan makikita. Galit na galit, pinuno ng grupo pagkatapos ay nagsimulang stomping kanyang paalaban sa kasada ng alkitran upang bitawan ang kanyang pagkabigo. Tulad ng nangyayari, sa loob ng isang manor na nakatago sa paningin ng publiko, isang grupo ng mga teenager ang lumapit sa isang mayordoma bago tanungin ng isa sa kanila, nasaan ang batang may bahay? Nasa dojo siya, sagot ng mayordoma. Matapos masagot ang kanilang katanungan, ang pangkat ng 12 ay nagsimulang magtungo roon. Samantala, abala si Jasmine sa sparring ng iba sa dojo. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang nakapusod at isinalin niya ang isang malutong, maputi, robe ng martial arts. Ang mga kalaban niya ay 7 binata na karaniwang nagmimisyon kasama ang 5 iba pa na ipinadala upang habulin si Gerald. Kahit na malinaw na mas marami siya, si Jasmine pa rin ang gumagawa ng halos lahat ng pambubugbog. Naroroon din si Mindy, kahit na simpleng nangangalot siya ng chips ng patatas habang paminsan-minsang pinapalakayan si Jasmine habang nagpapatuloy siya sa pagsuntok sa hangin mula sa kanyang mga kalaban. Napapabuti ka pa nito, batang ginang. Sa paghusga sa kung gaano kabilis ang iyong pag-unlad ay malapit na, sa palagay ko ay wala na akong maituturo pa sa iyo. Sinabi ng kanyang Panginoon na nagmamasid sa kanyang spar sa simula pa lamang. Sa sandaling natapos ang pangungusap ng master, ang pangkat ng 12 mula kanina ay dumating sa dojo. Pagkakita kay Jasmine, lahat silang 12 ay yumuko ng magkasabay. Ang lahat ng mga kabataan sa dosenang iyon, ay mga kilalang kampeon sa taekwondo at karate. Lahat sila ay masters din ni Jasmine. Ha, ikaw ay masyadong mapagpakumbaba. Tungkol sa 7 sa iyo, magpatuloy at magpahinga ka muna. Napakalakas mo naman, di ba? Sa kabila ng malubhang dami ng bilang, na kaya mo pa ring lumabas sa tuktok. Sana maging kasing lakas ko. Bulalas ni Mindy. Sa gayon, sinubukan ko kayong matuto sa akin. Tulad ng nakagawian, gayunpaman, ikaw ay masyadong tamad na hindi ka rin subukan sa una, sagot ni Jasmine na may nakangiting-ngiti. Manalo ka. Pero syempre hindi ako sasanay tulad mo. Pagkatapos ng lahat, sa palagay ko mas akma ako sa pagiging tahimik at inosenteng maliit na batang babae. Dagdag pa, hindi tulad ng mayroon akong antas ng tibay. Gayunpaman, mas nakakatuwa kung paano ka magmukhang isang walang pagtatanggol na dalagita sa pagkabalisa kapag ang mga lalaking iyon mula sa dati ay halos hindi ka nakapagpatong sa iyo. Pinapaalala nito sa akin kung paano mo pinulbos ang mga ibabang bahagi ng mga mag-aaral noon, sabi ni Mindy sa pagitan ng hagikikan. Hoy, hiningi nila ito. Tama na, ayoko ng pag-usapan yan. Habang patuloy na nakangiti si Mindy, binalingan niya ang tingin sa 5 binata na kakapasok lang sa dojo, at ngayon ay nakatayo sa gilid ng singsing. Anong problema? Tanong niya. Batang dalaga. Nabigo kami sa aming misyon, inihayag ang pinuno ng grupo. Nabigo. Well, hindi ko masabi na nagulat ako. Ilan lang ba sa mga misyon ang nagawa ng 12 sa inyo, na nakumpleto hanggang sa puntong ito? Sagot ni Jasmine habang tinitignan ang 7 iba pa na pinagkalaban niya kanina. Mayroon kaming isang matibay na dahilan kung bakit kami nabigo sa oras na ito. Habang hinahabol namin siya, isang grupo ng kalalakihan ang sumalakay sa amin. Sa oras na nakatakas kami sa gulo, ang target ay umalis na sa isang taxi, paliwanag ng binata sa medyo desperadong boses. Hahaha. Ayos lang. Sa totoo lang, inaasahan kong lahat kayo ay mabibigo pa rin. Pati si Jasmine. Tingin ko naiisip mo talaga ito. Sinasabi ko sa iyo, ang taong iyon ay simpleng kaibigan ni Marvin. Marahil ay natagpuan ka lamang nila na hindi ka kapanipaniwala na kaakit-akit kaya't wala akong nakitang dahilan para mapunta ka sa kanya ng buong Sherlock. Bukod dito, gusto kong kausapin din si Marvin. Hindi mo man lang naglakas loob o sinasabi ko kay Lolo na patuloy kang nakikipag-usap sa mga random na tagalabas. Mababasehan ka sigurado kapag nangyari iyon. Galit na sigaw ni Jasmine. Mabuti, nagbibiro lang ako, okay, tugon ni Mindy.
Anuman sa ngayon, dapat na lang ninyong pahintulutan ang bagay. Hindi na kailangang gumawa ng isang kaguluhan sa mga ito, sagot ni Jasmine. Naiintindihan, batang mistress. Sinusumpa ang kanyang mga labi, pagkatapos ay lumakad si Mindy sa trash can upang itapon ang kanyang kalahating tapos na bag ng mga potato chips. Napansin ito, simpleng umiling si Jasmine habang papalapit sa nagtatampo na batang babae. Anong problema? Totoo bang galit ka dahil lang sa pagsigaw ko sa iyo? Hindi ako. Medyo nabigo lang ako. Bakit hindi ako maaring maging katulad ng iba? Ang krimen na ito ay nangyayari mula noong bata pa kami. Bakit lang, sabi ni Mindy habang nagsisimulang luha ang mga mata niya. Nang marinig niya ang mga salita ni Mindy, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Jasmine nang maalala ang kanilang pagkabata. Jasmine? Mindy? Saan kayo pupunta? Sigaw ng isang matandang medyo malamig. Lalabas kami upang maglaro, lolo. Hindi ikaw. Pareho kayong bumalik dito kaagad. Ang mga batang ito ay hindi kailanman lalabas sa bahay, kahit na isang solong hakbang. Nilinaw ko ba ang aking sarili, sigaw ng matanda habang nakabaling ang tingin sa ilang lingkod. Naiintindihan, master? Ngunit bakit lolo? Bakit ang iba nating mga kaibigan ay maaring lumabas upang maglaro? Bakit hindi namin magawa ang pareho? Gusto naming pumunta sa kindergarten at magsaya kasama ang aming mga kaibigan. Sagot ni Jasmine na nasa edad 6 na noon. Sa kabila ng kanyang murang edad, nagsisimula na siyang magtanong sa mga desisyon ng kanyang lolo. Ang tanging tugon na natanggap niya, gayunpaman, ay isang masikip na sampal sa kanyang mukha. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nahit si Jasmine. Mahal na mahal sila ng kanilang lolo. Bukod sa mga bituin at buwan, gagawin niya ang lahat upang mabigyan sila ng anumang nais nila. Sa lahat ng katapatan, sina Mindy at Jasmine ay binyayaan ng pinakadakilang regalo na inaasahan ng sinumang bata. Gayunpaman, lahat ng iyon ay nagkakahalaga. Mula nang ipanganak, ipinagbawal sa kanila ang pakikipag-ugnay sa labas ng mundo. Sa sandaling sa wakas ay naramdaman niya ang epekto ng sampal, ang batang si Jasmine ay maiiyak na. Ang sampal ay mananatiling sariwa sa kanyang memorya na pumipigil sa kanya mula sa pag-iwan ng bahay sa loob ng ilang mga taon. Gayunpaman, ang panlabas na mundo ay sobrang kamangha-mangha at puno ng mga kababalaghan. Maya-maya, gumaling sa kanya ang kuryosidad niya. 12 taong gulang siya, at sa wakas ay tinangka nilang mag-sneak na lumabas muli upang silipin ang mundo na lampas sa compound ng kanilang bahay. Ang kanilang plano, gayunpaman, ay natuklasan ng lolo. Nung araw na iyon nang naglabas ang lolo ng mahigpit na panuntunan na nakita ng kanilang pamilya. Sa kabila ng pagiging 12 pa lamang, si Jasmine ay hinampas niya ng walang awa. Grabe ang paghagupit sa kanya na sa oras na tapos na ang kanyang lolo, nahati ang balat sa kanyang likuran at dumudugo siya ng malubha. Gayunpaman, ang sandaling iyon ay pantay na parusa para sa kanyang lolo. Ang matanda ay halos pinapayagan ang kanyang sarili na maluha ang luha ng kalungkutan habang nagpatuloy sa paghagupit sa kanyang minamahal na apo. Nais ka ni lolo na lumabas upang maglaro din. Ngunit kailangan mong tandaan kung sino tayo. Mayroon kaming mga kaaway saan man. Mangyaring maunawaan na ang ginagawa ko ay para sa iyong sariling kabutihan. Bakit hindi kayong mga bata maintindihan yan? Sa araw na ito, ang mga galos mula sa parusang iyon ay nanatili sa likod ni Mindy at Jasmine, at sila ang magpunta sa kanila magpakailanman, isang palaging paalala sa mga anino ng kanilang pagkabata. Nitong si Jasmine at Mindy ay nasa sapat na gulang at nagkaroon ng mas karaniwang kahulugan tungkol sa kung paano gumana ang mundo nang sa wakas ay pahintulutan sila ng kanilang lolo na magpatuloy sa kanilang edukasyon sa kabila ng mga pader ng bahay. Sa wakas ay nakakakuha sila ng isang pagkakataon upang makita ang labas ng mundo. Siyempre, mayroong isang ginintuang tuntunin doon. Hindi sila pinapayagan na makipagkaibigan sa anumang mga tagalabas. Sa makatuwid, tulad ng marami sa iba pang mga fenderon, ang dalawang batang babae ay may isang hindi kumpleto na pagkabata. Ang simula ng kanilang buhay ay naiwan na ganap na nababagabag. Ito ang lahat ng kasalanan ng kaaway na patuloy na binabanggit ng kanilang lolo. Kahit na patuloy niyang binibigyang diin ang mga peligro na inilagay ng kanilang kaaway, hindi talaga sinabi ng kanilang lolo sa alinman sa mga batang babae kung ano ang totoong nangyayari. Dahil siya ay mapag-isipang lalaki, siya ay pinapalagay na hindi nila kailangang abalahin ang kanilang sarili sa isyu dahil pareho silang mga batang babae. Dahil doon naramdaman ni Jasmine na sobrang mapait sa buong bagay.
Bakit hindi sila pinayagan na malaman? Kapag ang kanilang pagkabata ay naalis na sa kanila tulad ng dati sa mga lalaki sa pamilya. Hindi ba't pinayagan lamang silang magkaroon ng isang aktwal na pagkabata noon? Ang kanyang kasiyahan ay pinagsumikap siyang maging mahusay sa bawat aspeto na naiisip niya. Nais niyang patunayan na hindi siya gaanong karapat-dapat kaysa sa isang lalaki. Bumalik sa kasalukuyan, huminga ng malalim si Jasmine bago tumingin kay Mindy. Tama na, Mindy. Hindi na kailangan upang tumingin tayo sa nakaraan. Pagkatapos ng lahat, mas mahusay tayo sa mga posisyon ngayon. Yeah, kilala ko si Jasmine. Alam ko kung paano mo kinamumuhian ang kaaway kaysa sa dati na magagawa ko. Alinmang paraan, gagawin natin sila balang araw para sa lahat ng pagdurusa na pinagdaanan nila tayo, pasigaw na sigaw ni Mindy. Talagang gagawin namin. Bagaman hindi pa rin nais ng lolo na sabihin sa amin ang totoo tungkol sa kaaway, matagal na kaming naghahanda para sa araw na iyon. Ang araw na iyon ay tiyak na darating sa lalong madaling panahon, sagot ni Jasmine, habang tinatapik ang balikat kay Mindy. Kinabukasan, dumating si Gerald sa kanyang silid-aralan at nalaman na si Isabelle ang unang taong nakikita niya. Upang maging matapat, siya ay tumingin medyo disente. Ang init ng ulo niya ang pinaka nagpalayo sa kanya. Gayunpaman, tila siya ay nasa isang magandang kalagayan ngayon, kahit na nagbibiro sa ilang mga kaibigan niya. Sa sandaling nakita niya si Gerald, gayunpaman, iginala niya ang kanyang mga mata bago tumayo. Ay, Marvin at Gerald, anong pagkakataon? Kapwa mo dapat nakita ang cart na puno ng botelya ng tubig patungo sa itaas, tama ba? Para sila sa klase namin kaya pareho kayong magdala sa kanila para sa amin. Narinig iyon, ang natitirang mga kaklase ay hinihimas ang kanilang mga labi, subukang pilit na hindi ngumisi. Naturally, medyo nainis si Gerald dito. Alam niya na sinusubukan niyang hilahin ang isang kalokohan sa kanila. Si Marvin mismo ay mahirap na gumawa ng anumang pagsisikap upang maitago ang kanyang pangangati. Bakit tayo lang? Walang paraan sa impyerno na tayong dalawa lamang ang makakataas ng lahat ng iyon sa hagdan. Patawarin mo ako. Sinabi niya, hindi natin mayangat ang lahat ng iyon sa hagdan, sabi ni Gerald habang inuulit ang sagot ni Marvin. Pagkasabi nun, pumunta na siya sa tabli niya upang umupo. Halos sumabog si Isabelle sa galit matapos marinig ang kanilang mga naging kasagutan. Ang kanilang paghiganti ay ganap na hindi inaasahan. Lalo na galing kay Gerald. Siya ay naging tinik sa kanyang tagiliran mula pa sa simula. Ang kanyang pag-aatubili na sundin ang kanyang pagtawad ay katulad ng pag-apak sa isang landmine. Paano niya hinahamon ang pagmamalaki sa harap ng lahat? Asar na asik siya na agad niyang itinapon ang kanyang tumbler sa direksyon niya. Sa kabutihang palad, ang mga likidong nilalaman nito ay nagawang magwisik lamang sa sahig sa harap ng kanyang mesa. Ulitin mo ulit yan sa mukha ko. Ipagpatuloy mo. Hinahamon kita. Pasimpleng napatingin si Gerald sa fuming girl. Sa huli, siya ay isa pang nasira na mas mataas na klase na batang lalaki na inakalang umiikot sa kanya ang buong mundo. May kasiyahan. Masasabi kong 10 beses pa ito kung kailangan mo ako. Makinig ng mabuti ngayon, ayaw mong makaligtaan mo ito sa oras na ito. Sinabi ko na hindi namin maiangat ang lahat ng iyon sa hagdan. Ano pa ang gusto mo sa amin? Sagot ni Gerald, kitang-kita ang pangangati sa boses nito. Kung sa bagay, nasanay na siya sa pakikitungo sa mga ganoong tao. Pagkarinig niya sa kanyang sagot, agad na sumugod si Isabelle sa silid, may usok na lumalabas sa tainga niya. Si Stella, na nagmamasid sa kanilang buong pakikipag-ugnay, ay agad na binaril ng isang nakasisilaw na kamatayan kay Gerald. Matapos na ang lahat sa atin ngayon. Tiyak na pinupukaw ni Isabelle ang ilang mga tao upang talunin tayo sa sandaling ito. Sinabi ni Marvin, ang kanyang boses na nagpapahiwatig na siya ay sandali ang layo mula sa pamamasa ng kanyang pantalon. Tulad ng pag-aalaga ko. Hindi ako natatakot sa kanya. Sagot ni Gerald habang sinusubukan nitong pakalmahin ang kaibigan. Narinig ko na ang pinsan niya ay mula sa sports team. Medyo masama siya. Dagdag ni Marvin, nanginginig ng malakas ang kanyang boses. Si Gerald mismo ang nag-iisip na ito ay masyadong maaga sa laro para mawala siya sa call. Kailangan niya ng isang paraan upang may redirect ang lahat ng galit na ito upang mapanatili niya ang isang malinaw na ulo. Kung nagpapadala talaga siya ng ilang mga tao upang bugbugin siya, marahil iyon ang kanyang pinakamahusay na pagkakataong ilabas ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng pagkatalo sa sa kanila.
Hindi nagtagal bago marinig ang kulog ng maraming mga yabag na tumatakbo sa pasilyo. Nang mabuksan ang pinto ng klase, isang grupo ng kalalakihan ang sumabog. Nagawa talaga ni Isabelle na magtipon ng maraming bilang ng mga underlay. Ha? Talagang tinipon niya ang mga tao upang talunin sila. Alam kong hindi papayag si Isabelle na hindi makalayo si Gerald. Mukhang magkakaroon kami ng isang libreng palabas. Sabi ng isa sa mga mag-aaral sa klase. Ang ate mo ay kapatid ko rin, kapatid. Sino ang maswerteng bastard na mabubugbog ngayon, angal ng isang lalaki, habang nakatayo sa harap ng klase, habang iniskan ang muka ng lahat ng mga mag-aaral. Mukhang kausap niya ang kapatid ni Isabelle na humakbang sa harap ng grupo sa mga oras na iyon. Tila pinuno ng grupo ang kanyang kapatid. Ay sus, ang tangkad at gwapo niya, napasigaw ang ilan sa mga kasalukuyang batang babae, habang tinitignan nila ang pinuno ng grupo. Kinikilala ko siya. Habang siya ay bagong inilipat na mag-aaral, narinig ko na may paggalang sa kanya si Wyatt. Habang patuloy ang pagbulong ng mga dalaga sa kanilang sarili, itinaas ni Isabelle ang isa niyang naka-cross arm at tinuro si Gerald. Warren. Wyatt. Iyon ang bastard na sinasabi ko. Sigaw ng galit na babae. Narinig iyon, tumayo si Gerald mula sa kanyang kinaupuan, pansamantala lamang itong nagyelo nang sa wakas ay binigyan niya ng pansin ang mukha ng pinuno ng grupo. Ang pinuno ay pantay kasing natigilan tulad ni Gerald. Warren? Gerald? Ganap na nagulat si Warren. Pagkatapos ng lahat, siya, si Maya, at ilang iba pang mga batang babae ay naipadala dito sa pagkukubli ng mga mag-aaral na lumilipat upang sumailalim sa isang misyon. Ngunit bakit nandito si Gerald? Ito ay simpleng walang kahulugan. Nakikita kong gulat ang gulat ni Warren, saka nagtanong si Wyatt, Kilala mo ba ang lalaking iyon, Warren? Si Isabelle mismo ay nagsimulang kabahan. Kung kapwa sila pamilyar sa isa't isa, nangangahulugan ba iyon na makakawala ng scot-free si Gerald sa oras na ito? Sa isang paraan, ipagpalagay ko, sagot ni Warren. Malinaw na hindi papatulan ni Warren si Gerald anumang oras kaagad. Kung sa bagay, alam ni Gerald ang tunay niyang pagkatao. Kung inilabas ni Gerald ang impormasyong iyon, tiyak na gagawin siya. Ano pa, si Maya at ang iba pang mga batang babae ay nasa paaralan din. Dimit, bakit nangyari ito? Napaisip si Warren sa sarili. Anong pagkakataon? Halika na, Gerald. Tayo at ako ay magkaroon ng kaunting chat ng pribado. Sabi ni Warren. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.